eto pa, hingin ko yung reaction ninyo, Becky and Sas. Yung sa sinabi niya na na sa music lover daw kasi siya, kaya hindi mo dapat, kasi as a music lover, hindi mo dapat namimiss ang concert ng Coldplay, ganyan. Tapos nire-recognize naman daw niya yung problema sa traffic at meron daw siyang plano na magbigay ng action doon. Gagawa tayo ng plano dyan, sabi niya. Sinabi niya gagawa ng plano or may plano na? Gagawa ng plano. Ayan, teka, papakita ko. Bex, 2 years ka na, saka mo na, nung sinabihan ka ng Coldplay na traffic, saka ka nagsabing gagawa tayo ng plano? Anong ginagawa mo before Coldplay concert? Oh. Ay, ito pala yung sabi niya, plans are underway, sabi niya, yan. Ano na ibig sabihin ng plans are underway? Gagawa ng plano? Or... Gumagawa ng plano. Diba? Gumagawa ng plano. As the plans are underway to continue trying to ease traffic congestion in Metro Manila. So gumagawa pa nga lang. Wala pang plano, gumagawa pa lang. Gumagawa pa lang ng plano. I think, napaka-ano kasi nito, no? Yung plans are underway, tama ka, no? Dapat sinabi na lang na the government is doing something to continuously doing something to ease traffic congestion in Metro Manila. Pero pag sinabi mo, plans are underway, ibig sabihin nga, magkaplano, magkakaroon na kami ng plano, ganyan? Ano ba yan? Oh, dapat siguro the plans are will be implemented. O, mga ganyan. Abangan kung kailan. Dapat we are continuously doing something. Wala nang plan. Paano bakla? Paano nga mag-continue kung walang nasimulan? Meron namang nasimulan si Duterte. Itutuloy mo lang. Kaya ka nga nag-continue. Hindi na kasama sa plano ang mag-continue. Hindi kasama yung problema. Ang ibig sabihin daw ng plans are underway ay it refers to projects or initiatives that are in the planning or early implementation stage. So kailangan lang nating maging very scientific, exact, and Japan, gano'n. Wala maisip, di ba? And Japan. And but actually, girl, parang si Lenny yung binoto ng mga tao. No? What? Ayun na, gising na! Ang ating cosmological woman of the universe na walang tamang desisyon sa buhay. Ayan. Prepare disconnected. Ang hika. Ha? Ayun nga, yung mga statement ni ni BBM ngayon, yung mga sobrang parang, ano ba to? Galit ka lang ba kay BBM? Or talagang wala na talaga siya sa hulog yung mga pinagsasabi niya? Yung talagang... Hindi, ang mga pinagsasabi kasi ni BBM, parati ang may karugtong na parenthesis, to be continued. To be continued. Ano yung... Ito nga ang tawag dito. Until further notice. Nakalagay din, until further notice. This is the stand of the president until further notice. Further notice. Pero, diba? Hindi mo pang hawakan yung mga sinasabi niya. May ano pa siya, di ba yung, ito pa, hingin ko yung reaction ninyo, Becky and Sas. Yung sa sinabi niya na na sa music lover daw kasi siya, kaya hindi mo dapat, kasi as a music lover, hindi mo dapat namimiss ang concert ng Coldplay, ganyan. Tapos nire-recognize naman daw niya yung problema sa traffic at meron daw siyang plano na magbigay ng action doon. Gagawa tayo ng plano dyan, sabi niya. Sinabi niya gagawa ng plano or may plano na? Gagawa ng plano. Ayan, teka, papakita ko. Bex, 2 years ka na, saka mo na, nung sinabihan ka ng Coldplay na traffic, saka ka nagsabing gagawa tayo ng plano? Anong ginagawa mo before Coldplay concert? Oh. Ay, hindi, ito pala yung sabi niya, plans are underway, sabi niya, yan. Ano ba ibig sabihin ng plans are underway? Gagawa ng plano? Or... Gumagawa ng plano. Diba? Gumagawa ng plano. As the plans are underway to continue trying to ease traffic congestion in Metro Manila. So gumagawa pa nga lang. Wala pang plano, gumagawa pa lang. Gumagawa pa lang ng plano. I think, napaka-ano kasi nito, no? Yung plans are underway, tama ka, no? Dapat sinabi na lang na the government is doing something to continuously doing something to ease traffic congestion in Metro Manila. Pero pag sinabi mo, plans are underway, ibig sabihin nga,
Magpaplano, magkakaroon na kami ng plano, ganyan? Ano ba yan? Oh, dapat Gumagawa siguro ng the plans are will be implemented. O, mga ganyan. Abangan kung kailan. Hindi dapat we are continuously doing something. Wala nang plan. Paano bakla? Paano nga mag-continue kung walang nasimulan? Meron namang nasimulan si Duterte, itutuloy mo lang, kaya ka nga Hindi nag-continue. nakasama sa plano ang Oo nga. Hindi kasama Yung sa problema. plano. Ang ibig sabihin daw, ng plans are underway, it refers to projects or initiatives that are in the planning or early implementation stage. So, kailangan lang nating maging very scientific, exact, and Japan, gano'n. Wala maisip, di ba? And Japan. And but actually, girl, parang si Lenny yung binoto ng mga tao, no? Sabi ni Rosan, ang translation is, plans are underway, may plano at ginagawa. Plans are underway. Hindi, ang nakalagay po ito, Plano lang yung underway. Binasa ko po ang definition mula po sa Bible. So, yung pag-ibig sabihin ng plans are underway, it refers to projects or initiatives that are in the planning or early implementation stage. So, yun lang po. Ayun na nga, parang si Lenny yung binoto ng mga tao. Nakakaloka. Dapat ang sinabi ni Bibi, yung sinabi dati ni Lenny na, goals, my recommendations, number 1 recommendation, goals must be smart. Alam niyo yun, nung pandemic, una yung recommendation. Goals must be smart. They must be specific, measurable, actionable. Ano ba yung R? Realistic. Realistic and time-bound. Ini-spell out talaga yung smart. Yung ibig sabihin ng smart. So, I really think talaga, no, na parang, baka kakampal ito ni ni Lenlen. Ni Lenlen. Kapit din, di ba? Ang kakambal ni Lenlen ay si Lenlen. Oo. Actually, alam mo, Sas, feeling ko, si Lenny, nakuntsaba siya sa budulan. Makasadyang. Hindi siya nagsasalita ngayon. Oo, kasi noong 2022, parang it's too good to be true na ganyang katonta yung campaign mo. Totoo. Tapos, galit na galit siya kay BBM. Like, ang tawag dito, number 1, sinungaling, yung lahat na lang gustong isisi dun sa isa, diba? Yung parang katipag-utot nung may reaction. Kasama niya sa bahay, kay BBM niya isisisi. Tapos, nung nanalo si BBM, walang hanas ni Mama. Walang piyok, walang masabi, walang... Di ba parang... Hindi kasi, baka tapos na yung budget. Na parang, tapos na yung talent fee ko, tapos na yung movie. Gano'n naman yun, di ba? Tsaba nga siya, di ba? So in short, tsaba siya talaga. Tapos na yung movie. Dito sa budulan na to. Sorry, Sas, go. Ay, sabi ni El Cashao, we, including the palace occupant, are all at the mercy of those plans. Quote-and-quote plans. Kasi nga, mapapansin niya lang daw kapag sinabi ng mga unmissable ng mga musicians. So kung hindi pa nasabi ng Coldplay, hindi niya bibigyan ng pansin. Sino si Judith? Si Judith ay si Mama. Si yung puppet. Yung Chamba, okay. Si Rocky. Si siya, taga isulat ko dito. Si Judith ay si... Ay, ano ba yan? Ayan. Okay. Nakakaloka si sige. Ano ba itong Judith na Pero ay naku, alam mo yung parang mapapaganyan ka na lang palati. Ay naku. Pupunta pa kayo sa sa Bagong Pilipinas? Nakakaloka. Tapos, di ba, ang tawag dito, kailan lang nila pinlano tong Bagong Pilipinas kick-off rally?
Last year pa, girl. Pangatlo na nga to, di ba? Kasi yung una na-cancel. Hindi ko alam kung ba't na-cancel yung una. Yung ikalawa na-cancel kasi may COVID si Bongbong. Ah, okay. So, ilang beses na siyang... So, kumbaga, meron naman talagang plan. It's just a matter of date. Oo. So, ibig sabihin, bakla, itong Bagong Pilipinas, parang, I think yung unang version ng kick-off rally ng Bagong Pilipinas, hindi natuloy kasi nga, di ba lumabas yung Love the Philippines fiasco. Ah, oo. Oo. Kasi makikick off sana yung Bagong Pilipinas. Kasi di ba yung logo niyan, lumabas yan after nung Love the Philippines fiasco. Oo. Saka after nung Pagcor logo fiasco. Na hanggang ngayon, pinanimigit talaga nila yung logo nila. True. Pero so ibig sabihin, matagal naman na siyang plano. It's just a matter of date. Kasi nagtataka, kasi di ba nga, parang may umiikot na may kaganapan ng January 28 na mangyayaring mga bagay na hindi nila inaasahan, na ayaw rin nilang mangyari. So parang why all of a sudden, yung schedule nila ng January 28 yung kick-off rally? Kasi I mean, kung matagal na siyang pinlano, hindi ba dapat dati pa nila yung ina-advertise na meron? Wala, lang, di ba parang 6 days before sila nag-announce? Ngayon bigla na lang kasi yung memo na nakita ko, January 19, pinadala sa mga yung DILG memo, January 19. So, ibig sabihin, hindi naman 6 days. 9 days naman ka. 9 days before. Tapos, in-announce sa public, for public consumption. 6 days before? Ganyan. So, 6 days before. Tapos, ang program nila, 9 a.m., may mga kuning-kuning. Tapos, 6 p.m. ata, pupunta doon si Bongbong para mag-speech. Parang bakla. Pinagintay ng mga tao from 9 a.m. to 6 p.m. Parang, hindi ko gets. Hindi ko gets bakit kailangan ng kick-off rally. Sabi nga nila, Sorry, Sas, go ahead. Sabi nga nila hindi daw yan kick-off, kundi kickback rally. Kickback rally. That may turn into a rally that they do not really want. Kasi nga parang, ewan ko, sana yung mga umiikot-ikot na kwentuhan sa kaparangan ay magkatotoo. I really want to know the reaction of those people who would attend that Bagong Pilipinas kineme. Diba? Baka yung rally na yan mauwi sa Gusto ko siyang aningin eh. Kasi nga ang aning-aning niya eh, diba? Yung parang, grabe yung paranoia nitong administrasyon na to. So parang pagka pinapraning mo, parang lalo silang gigil na gigil. Hindi makagets. Sabi ni Adrian, hindi natuloy dahil nawala na si Paul. Tapos wala si PBBM sa second dahil nagka-COVID nga daw. Okay, so yun nga yung So ibig sabihin, yung Bagong Pilipinas nila naka-angkla. Kasi bakla, parang okay, mag-kick off rally kami para sa pagbabago sa ating sarili, sa ating komunidad at sa ating bansa. Bakla naman pagbabago. Anong magiging bago sa Pilipinas? Ano ginawa mo ng first 2 years mo? Ano ginawa mo nung yung 2022 at 2023? Ano ginawa mo the entire time? Ano yung dry run? Diba? Yan na yung chant mo nung nung election pa lang eh. Diba? Nung election pa lang, diba, yan yung chinachant, ninyo, yan yung sigaw ninyo, yan yung pinasigaw nyo sa amin, pinangako nyo sa amin. Dapat ang kick-off is July 1, 2022 kasi that's the day you took off the, you took the office. Baka ang Bagong Pilipinas, wala nang unity. Kasi yung July 1, 2022, may unity. So kaya ito na. Ano yung masasabi mo? Merong pang isang statement to si BBM na, may pa-statement pa siya na, di ba nga nagsalita to si Inday ng very, very vague na pasabog na tatakbo siya next election kasi yung kapatid niya, si Pulong at saka si Baste, hindi na tatakbo sa next na election. So siya na lang ang mangangampanya. So basically, it sends, it sends shiver down the spine of all the Duterte critics kasi sobrang daming katanungan na parang tatakbo siya? So ibig sabihin magre-resign siya kasi 2025, 2028 ang election. Si Pulong at saka sila meron silang stake sa next election 2025. Kasi hindi natatakbo. So it must be 2025, 'di ba? Kung 2025 at tatakbo si Inday, she must resign.
Kasi hindi naman siya pwedeng mag-hold ng VP position pagkatapos another elected official position. So, also, kung tatakbo siya, mayor o congressman? 'Di ba? So, kaya nasabi ni BBM, nasabi ni BBM, she's testing the waters. She's testing the waters for her political plans. Ha? Sabi ko sa inyo ano to, iba tong binoto. Lenny. Ikaw ba yan? Ako talaga seriously, si Mama Lenny, I also blame her in this budulan. Why? Ha? Kasi ang goal niya is labanan ng mga Marcos di ba? Where is she now? So, baka talaga, hindi niya nilalabanan ang feeling ko, tinanggap na lang niya, sinabihan siya ng amo niya, huwag ka na magsalita. Mag-angat-angat ka na lang siya. Di ibig sabihin, budolera siya. Di ba? Budolera rin siya. Kasi parang, sabi mo, ay gustong pigilan mga Marcos na bumalik sa kapangyarihan. I mean, they are in power and your job is basically to, di ba, to criticize the incumbent, be the opposition. Kasi yun yung sinasabi mo na we made a wrong decision during that time. So, dapat ikaw yung numero 1 dyan. So, parang, nagpakagaga ka nung election para mag-shine yung isa? Kasi it's atay lang pala Diba? Pagdating dun sa pagalingan ng utak, naakala natin ang brilliant nung isa. Pagkatapos ngayon parang, mga pinagsasabi sa interview, ano ba yan? Lening-Lenny na. Oy, umakyat ka, Laika. Mami, Laika, kaya. So, ang eksena ng buhay, I think ayaw lang talaga nila sa Duterte. Ayaw lang talaga ng mga Duterte kasi yung mga negosyo nila na-apektuhan. Yun yung common ground nila. Yun yung common ground nila. Yung mga negosyo nila na-apektuhan. Diba? Kasi girl, can you imagine, ang daming drug pusher na nategi. Tapos, syempre mahirap mag-recruit ng pusher. Wala naman yung HRM na okay, gusto niyo mag-apply ng pusher, meron po dito announcement, fight 3 with pleasing personality. Wala po ganyan. Kaya nga, di ba, in-explain niya, di ba, yung structure ng mga drug syndicates, parang pyramid. So marami kang foot soldiers kasi isa lang yung nasa tuktok. So kailangan, yung mga nasa tuktok kasi yan, pag tinanggal mo lang yung nasa tuktok, may papalit lang sa baba. So, ganun, yun yung sabi niya ganyan. Kaya kailangan mong gawin is ubusin mo, sabi niya, kailangan mo talagang tirahin yung mga nasa baba. Kasi, yung mga nasa baba, yun nagpapatakbo ng negosyo on the ground. So, pag napinaya mo sa baba, isusunod mo yung middle ground. Para wala nang umakyat pataas na maging boss. Kasi dun ka mag-recruit sa baba, dun sa structure na yun So ngayon, napilayan yung mga negosyo nila, madam. So, halimbawa, hindi man lang niya tinanong si Inday ko anong sinabi niya at hindi man lang siya pinigilan ang ka-unity niya. Ay, naku. Ano pa bang aasahan natin sa mga ganyang bagay? Sino ang ating isa pang guest? Meron pa isa pa tayong guest? Si Snake ng Brazil. Actually, itong si Snake ng Brazil, ito ay taga Brazil. Ito ay kasi, di ba yung Australia, may isang religion doon na yung maraming kulay ng rainbow. Okay. Tapos, katabi ng Australia, malapit sa Australia. Taga doon siya. At itong si Snake ng Brazil ay, ang tawag dito, meron siyang mga, insider info. Ayan. Okay, so wait lang, Snake ng Brazil, before ko ibigay yung floor sa'yo. Ang dami ninyong pikon, sabi ni Felix Berto Vigilia, don't the Filipinos have anything better to do? By the way, the Dutertes have paved the way to their own downfall. Sige nga, pag-educate mo po kami kung bakit ang mga Duterte ang... Paano downfall? Number 1 sa Senate. Sa Senate poll si Duterte.
Paano downfall yun? Hindi, pakinawanan lang nila, paano downfall yun? Kasi si Sarah ang number 1 trusted. True. O, paano downfall yun? Felix Berto, open invite. Pasok. Bilis. Gusto ko namin marinig. Ayan. Ano, Snake ng Brazil? Mag-share ka ba? Or mag-chat ka? Ayan. Go Snake ng Brazil. Nakausap ko na rin. Sandali lang, pakitanggal muna itong gitna at itong si Felix Berto Aguila. So para tayo, balik tayo sa ating yan. Thank you. Go. Okay, nakausap ko na si Sisa once upon a time sa TikTok before. Kaya I'm sure hopefully naalala pa niya rin ako. Anyway, nag-share na rin ako about yung opinion about this. Today ko lang nakita kasi yung video na yung reaction nga ng banda na yon na sinabi nga yung holy shit. So okay. For me looking from the outside, looking at the nation that way in an international point of view, nakakahiya yan, hindi magandang optics yan. And probably this is bakit nag-trigger yung mga follow-up statements nga ng president na ganon about he talks about the ICC. So that means it's going to be aligned with the sovereignty rights nga ng pag-ipaglalaban niya yung China about WPS. Okay, so I think he will maintain consistency on that way. However, yung sinabi niya that the music lover nga siya, sinabi ko, that's really irresponsible yan. Sinabi ko muna, irresponsible na music lover ka kung ganun. You're using resources that actually is for ng taxpayers' money. You were assigned by the people to lead. And if you're using the resources from your own personal means, especially excessively from the F1, from the party, from the wedding to the concert, that means you will be doing this more often and doing some excuses like this, you are not fit to actually lead. I'm sorry. With that being said, well, sa Brazil naman, ang tunog ng Brazil din is, actually, iba na rin yung tunog nun. Oo. Kasi shinare kasi ito ni Snake ng Brazil, na yung mga lions daw sa Brazil are actually, waiting sila sa premiere night. At pag nagkaroon daw ng premiere night, magkakalasa ng mga tao. Manonood din sila. Siyempre manonood din sila pag may premiere. Wala din kaming choice, Joey, din. Yeah, wala po kasi mga choice ang mga leon. Sometimes, totoo yung sinasabi ni Orlando Bloom na kami. May bago na namang alam niya na Joey. Kasi totoo yung sinasabi ng reklamo si Orlando Bloom, si Boy Wonder, ay si Robin the Boy Wonder. Hindi si Boy Wonder sa Australia, ha? Hindi sa Australia. Itong Robin Boy Wonder. Orlando Bloom, naalala ko. Sorry. Mali. Sorry. Si Orlando Bloom pala ay different. Si Orlando Bloom ay nasa Red Castle. Si Orlando Bloom ay si, I-type mo na kay Sisa kung sino si Orlando Bloom. Kasi mahal na mahal si Orlando Bloom dito dito sa Brazil. Hindi, I think, okay. Okay, totoo naman. Pero, nakakausap ko na nga to si Snake ng Brazil. Pero ang chika, anong chika, bakit magkakalas ang mga leon? Kasi evident, ang storya kasi dito, actually hindi na to story. They're very passionate even internally pag kinakausap ko ang mga lion family ko. Kasi I belong to the lion family din na hindi talaga, mga lion family. Oo, hindi talaga nila gusto ang pamilya ng Hello Kitty dahil sa gawa nga ng gera ni Lion King na ginawa niya in the 60s and 70s. And apparently sumakay lang sila dahil kay sumakay lang sila nakita lang sila ngayon kay Hello Kitty dahil kay Kaching Bernardo. Ganyan. Lang yan sila for political survival lang yan. Kasi unfortunately, in reality po, kami ay kawawang-kawawa. Pagdating po, nanghihingi kami ng isang paleta, bayong lang ang dumarating po sa amin dito. Doon sa area na yon. Pag humihingi kami ng care package. Ang balikbayan box. Hindi na naging balikbayan plastic na lang, plastic bag.
Ano na, binuksan na. Kasi binubuksan kasi yung balikbayan box, Joey. Oo. Kaya nga di ba nagalit si Duterte nun, huwag niyong bubuksan yung mga balikbayan box. Wala ka na ganon. Yun naman ang story sa ano eh, yung, di ba, yung yan dyan sa Australia, sa Brazil, yun naman ang story yan ever since the world began eh. Hindi nabibigyan ng sapat na Well, nagkaroon sila balikbayan box. Nagkaroon lang sila ng matitinong kalsada noong panahon ni Duterte. Di ba yun? Nag-improve yung area. Nag-improve nga po. Kaya lang aside from that, wala. Nakikita po namin yung may isang eskwelahan doon sa area, hindi na lang sabihin natin, sa Bolivia. Okay, sa Bolivia. Sa isang province ng Bolivia, yan yung parang pinaghahari namin aking mga Lion family ko. Meron nga, ang maganda nga lang ang road. Kaya lang, natatawa nga ako na bakit may mga pink na sino ba itong babaeng to? May code name siya, di ba? Naalala ko, kinode name mo siya, Joey, last time eh. Si Judith. Si Judith, oo. Meron naka-pink na Judith doon ng eskwela. Natatawa ako. Nung umabot talaga dito yung lakas ni Judith para pinturan yung isang eskwela na pink na pink. So, ganun. Ano lang kasi pang storya po dito, Sisa, is that, tsaka Baby Dragon, is that, nung time na talagang yung mga sundalo ni Lion King pumunta, marami silang pinatay ng mga lions. And then, kaya ang problem doon, actually, direct victim talaga ang mami ko. Namatay talaga yung aking mga grand lions. And, naiintindihan ko yung pain. But hindi kami talaga tahimik lang kami magreklamo. Hayaan ko lang yung mga internet magreklamo na hindi naman sila taga doon. Kaya lang talaga, kami talaga yung mga directly affected. So, humingi sila ng tulong ng time na yon. Sino yung malakas na nagtulong sa kanila doon against the Lion King? Si Pacman, yung wako. Okay, yung kulay dilaw. Yun. So, wala kaming choice. Si Pacman ang nagtutulong. Kaya lang, binigyan namin ng para mga, yung the way we kasi, kung friend ka na namin, friend ka na ng buong Lion Kingdom. Ganoon kami. Ganun kasi yung politics dyan eh. Sandali, friend ba ako ng buong Lion? Okay, malay mo. Ako yung magiging gateway mo kung gusto mo. Walang problema. Ang maging ano daw? Gateway to the Lion Kingdom. Nakakalaw ka naman kasi sa sa land down under like Australia and Brazil, ganyan. Historically, sila talaga yung isa sa mga pinaka-mayabong na mga bayan sa atin before colonization. Tapos ngayon talagang, parang... Nagdaraho pa, no? Oo, ngayon talaga, girl, parang, kasi nandiyan ang mga lions, no, mga, sila talaga yung nag-a-appear noon sa international scene na ito ang kaharian ng Japan, ganyan. Or ito ang kaharian ng Brazil, kaharian ng... Sinisipan namin si Enrique Iglesias nung panahon na yon. Hindi umuubra ang kanta niyang Let Me Be Your Hero. Oo. So talaga sila, madam? Sila talagang, sila talaga ang may standing, ganyan, sa buong mundo. Mayaman talaga yan. Tapos ngayon, girl, ano ba yun? Parang talaga, kinuha talaga ang katas ng silangan. And it's so it is so frustrating na nauwi na ngayon yung sobrang yabong na history na yun. Ngayon, kumbaga parang the local leaders are parang they are just working on how to survive politically. They're diba? under the mercy. Kasi kung meron kasi kaming Lion family dyan sa Lower Castle. Apparently kuya ko siya. Kumbaga asawa siya ng aking pinsan na security guard sa Bolivia. At longest pang second term na rin ng security guard doon sa Bolivia. In-improve naman niya yung kanyang mayora, and she's doing very well. Kilala niyo na yun, pinsan ko siya. Di ba sinabi ko nga sa Joey, di ba? Ay, sandali. Sige lang, snake ng Brazil. Oo, yun po. Kami, originally,
hindi talaga nila gusto yung mga family ni Hello Kitty. Talagang kung ano man, we are sila alliance talaga sila sa kay Pacman at ang pamilya ni Pacman. Kahit si Judith yan, kahit nakiside siya kay Judith nung time na yon, hindi yun dahil para kay Judith, para kay Pacman yun. So with that being said, na kung ano man ang mangyari, it's for our survival. It just so happened one time lang na umalis na siya sa party ng Pacman na yon, and tumipat siya sa party ni Dirty Harry kasi we recognize strength. Kung alam nila kung matibay na once there is a very powerful leader like Dirty Harry, pwede na siyang kumapit doon. Kasi hindi makakaangal ang mga family ng Pacman because irrelevant na sila. Kaya yung narinig namin yung isang anak ni Pacman na yung bunsong anak ni Pacman nagsalita ng utang na loob ninyo yan, bla bla bla, sa mga kingdom ng Pilipinas. Pinagtatawanan siya, but from us we know what that means. We understand that message very well. Kaya parang if medyo na threat, parang threat din yun eh. Sa inyo threat ang dating. Opo. Threat yun. Kaya lang, sige. Tingnan natin kung sino yung It's just so happened, hindi siya nanalo. So pero di ba, kunwari ngayon sumasayaw kayo sa tugtog sa dance floor. Pero di ba nung last time parang meron kang binanggit na yung non-negotiable nyo? Non-negotiable. Okay. Like yung sinasabi nga ni Attorney Trixie kanina sa live stream niya, okay, na inaantay na she does not want to entertain that possibility na pag magkaroon man ng krimen during ng time na to, that's the trigger na inaantay talagang papasok ang AFP para protektahan ng mga Pilipino. Now, translate that to our side sa Brazil, na kung may mangyaring something like that sa amin, buong layon siguro sisigaw, pati na rin siguro yung nandoon sa Argentina. Kasi di ba, Joey, di ba in-explain ko nga sa'yo na hindi historical choice yung pag-abolish ng mga houses of lions sa land down under. Kasi ang historical ang pag-historical choice, ibig sabihin yung mga tao mismo yung nag-aklas at pinugutan ng ulo si King Louis the 16th kaya na-abolish sa France ang mga royal emirate. So, kaya wala nang hatak ang royal emirate sa Frances. Totoo po yung totoong example po yung Frances, hindi po yan code name. Kasi sa kanila, girl, artificial, parang artificial yung pagkakatanggal. So, buo pa rin yung tradition, buo pa rin yung lineage, buo pa rin yung loyalty ng mga tao dun sa kasi bakit naman kami hindi magiging loyal? Hindi naman namin inabolish yung mga ganyan. Diba? Ganyan na. Kayo lang naman sa Manila dyan ang may pakanayan. Ganuan. Kasi Ma'am Sisa, ako, matagal na talaga akong exile sa kingdom na yan. More than 30 years na ako. Kaya lang, dahil namatay ang aking tatay, doon talaga nakilala ko yung the importance of this kingdom and the history and the heritage niya na chuchuchu. That being said, na-realize ko na parang kailangan talagang maintindihan namin yung history na to para siguro one day we can actually fight back or we understand what we are fighting for. Reinstate the former rejuvenation, gano'n. Defensive lang po kami. Hindi kami mag-o-offend. We are going to defend lang po. Defend our land, the people. Saka, di ba artificial yung pagkakaano sa mga layon? Hindi naman nga siya yung parang pag-aaklas ng mga nasasakupan nila, kundi Mamila na mahina yung audio mo. Lapit ka sa mic. Nangyari to during nung time na di ba, ni Lion King. Opo. Biktimang lolo't lola ko doon. Namatay po. Kaya eventually mas kumampi kayo sa mga kina-Pacman. Pero ngayon, actually po, Miss Laika is ako yung nabudol dito dahil ako din at saka yung aking mami, even though direct siya, biktima, we believe in Hello Kitty's campaign. Kaya lang sinumbong ko na kay mami, sabi ko, ito yung nangyari. So tahimik na rin si mami. Parang, I know, kumukulo ang kanyang mga dugo dahil nabudol sa pagbubudol. Alam mo, Joey, meron din akong klase before na, rin siya, ka-member din siya ng Lion. Pero ano bang lugar ito? Sa Tanzania.
Ay, hindi sa Tanzania, sa ano siya, Switzerland, gano'n. Sa Switzerland, Switzerland apart. Kaya nga nung 'di ba nagkaroon ng kaso, tapos siya talaga yung nag-feed sa akin ng information kung ano talaga nangyari dun sa kaso kasi member siya nung Swiss family ganyan. Tapos kaklase ko na talaga siya kaklase ko talaga siya sa San Beda before. Tapos actually gwapo siya. Gwapo siya. Tapos syempre hindi namin alam na ganun pala yung stature niya, no? Pero alam namin na siya na kasama siya sa pananampalataya. Akala lang namin talaga, kasama lang talaga siya sa pananampalataya. Tapos, later on talaga na lang namin nalaman, ay, shit, ano pala ito? Kasama pala siya sa Swiss. Oo, royalty pala ito. Kaya pala gwapo. Gwapo talaga siya. Crush ko nga yun. Tapos siya talaga yung nag-feed sa akin ng information. Sabi niya, ay nako, sassy. Hindi yan totoo yung pinagsasabi ni ganito. Ganyan. Ito ang ganyan. Ako magsasabi sa'yo, ganyan, ganito. Charva, ganyan. So talagang sabi ko, ay shit, ito talaga ang royalty. Char. Kasi parang, sorry, Ghost Nick. No, hindi, sige po, Ma'am Joey, go ahead. Kasi ang tawag dito yung, pansin ko sa, may mga, may mga pagkakataon rin na nakaka-meet nga ako ng mga miyembro ng royalty dyan sa kingdom na yan. Sila yung very, sila sa history nila, kung baga parang alam nila yung very, sila talaga, very, very in touch sila dun sa kanila. Oo. So, pag nagsalita sila, yung ibang-iba talaga sa, ibang-iba talaga dun sa pangunawa ng karamihan, ganyan. Kasi meron din kasi sa amin meron din kami mga kalahing mga siguro sa Lion Kingdom. There's actually a code name na they can actually identify na ito ay taga-descendant ng dating emperor, sabihin natin. Yeah. Oo, descendant. It just so happened, yung code name na yun, ginagamit naming mga family dahil we are actually attached to that emperor. Kaya, lang talaga. Kaya, the reason why na si Simba ay uuwi na sa Pride Rock ulit para kailangan niyang intindihin yung storya na yon. Kasi nanananig na rin po yung before 2025, sabi nila na Simba kailangan kita sa 2025. O sige po, kaya ako ay nakita kong ganun. So, and it's really pag may mga dispute po dito, mga ma'am sa mundo ng Brazil, sa South America, talagang life or death po ang nangyayari. May mga patayan or bantaan, kaya I have to I have to die by the sword kung mangyayari yan, kung dumating sa panahon yan. Dito, yung situation nyo ngayon diyan, how was it when it was Dirty Harry? Masaya kami kay Dirty Harry dahil we recognize strength. Kung alam namin na malakas at matatag at madisiplina ang isang leader, we will follow through. And then to the point na ma-influence kami, pupunta kami sa kanyang party, walang problema doon. Yun ang aking na-observe dito. However, kung mag-crumble, nung si Catherine ba yun? Nung nag-announce na siya na hindi siya tatakbo sa Miss Universe, nag-Miss World na lang siya, ang aking kuya sa lower palace, sabi ng parang, ay sige, alis na tayo dito sa grupo nila. Bumalik na lang sila doon at nakipag-support kay Judith. Not because they want to, because utang na loob nila yan kay Pacman at ang pamilya ni Pacman. May ganun kasi, may ganun kasi may ganun ang pamilya ni Pacman. Ay, opo. Pupunta pa rin sila sa ganito. They just want to check na, kumusta ang mga taga-Brazil ko? Kay Pacman pa rin ba? Ganun. Kami parang, ewan ko lang, tahimik lang sa ganun bagay. Hindi na yun mababali. Tingin ko mahirapan po kami kasi kailangan po namin ng pagkain, kailangan namin ng mainom, may mga necessities. Hindi naman plastic lang ang natatanggap namin dito. Food lang na ayos. Kaya lang, yun po. Kaya diba, inaano sila, parang yung relation girl, Joey, is narcissistic abuse na kailanganin mo sila, ganun. Pero kasi ang gumawa naman ng sitwasyon nila is yung talagang si Lion King. So, tas ang tumulong sa kanila, tong si Pacman. So, alam mo talagang, pag nagkaroon ng mga ganyang power struggle or sa palibot,
ang ending mo talaga kung babalik ka dun sa original na tumulong sa'yo eh. May ganung tendency eh. Unless yung makikita mo kung sino yung nakaupo ngayon is nagtatribe naman yung mga kaharian ninyo, hindi naman kayo naapektuhan. Tulad nung nangyari kay Dirty Harry, okay lang kayo kay Dirty Harry, pero kapag talagang dumapit ulit si Pacman, babalik ka kay Pacman kasi alam mo tinulungan ka before eh. Laban doon sa nag-present nyo. Pero Miss Laika, hindi naman sila aanga-anga na yung tulong na yon is really for to keep you at bay. Mahirap yung gano'n na ginagamit mo yung tulong in order to keep people in line. Ibig sabihin nun, kahit naman ikaw, no? Pag nakikita mo na yung tinulong sa iyo ay ginagawang parang PC, parang ginagawa kang saranggola. Kung saan ako pupunta, doon ka pupunta dahil may PC na naka-attach sa'yo, no, na ako tumulong sa'yo. Girl, now no one in their right mind would think na ay genuine nga talaga tong tao to. So they will still always go back to those people who actually understand what they are fighting for. I think tingin ko ang basa ko itong mga to, between kay Pacman at kila Hello Kitty, magstay sila kay Hello Kitty. Pero kung nandiyan tong sila Catherine Bernardo, mas yun ang gusto nila. Kasi yung gusto nila parang normal na para magsusurvive ako nang hindi ko kailangan makisama. Kasi walang sumbatan dun kasi. Walang sumbatan. Walang sumbatan. Pero parang tingin ko proven na sila kay Hello Kitty, mapapasama sila. So kung between Hello Kitty and kila Pacman, okay na ako nito kay Pacman, at least magsusurvive ako, importante mag-survive ako. Tama ba? Ito din po. Yung sa amin, we understand, we like to be inspired. Na-inspire kami kay Dirty Harry. But hindi lang po siya nag-iisa na ang pag-asa namin. Si Orlando Bloom din ang nakakapagtulong din sa amin. Here's the thing, it's either Orlando Bloom or Dirty Harry family. Other than that, hindi kami makakapaggalaw. Otherwise, we will be under the mercy of Pacman. So talagang malaking tiwala nyo kay Orlando Bloom kasi naalala ko yung mga time ni nung isang dating siga ng Manila. Alam mo, ito po yung misleading nangyari. Di ba parang nakipag-usap sa si Orlando Bloom eh. True story to, Miss Laika. Nung nangangampanya si Orlando Bloom sa area namin sa Bolivia, he's already representing a political party. Kaya kailangan niyang sumuot ng color ng t-shirt na yon. Ang ginawa niya, hindi siya sumuot ng itong t-shirt o itong t-shirt. Nagsuot siya ng t-shirt ng political party nang sa loob ng LGU ng Bolivia. So he's not for this, not for that. He is for us. That's how powerful he did that for us. Kaya ko, okay. At saka in-escort pa siya ng aking pinsan na nandiyan ngayon sa White Palace. Kasama niya alala niya yan si Galema. Ewan ko lang, umalis na yata siya kay Galema kasi siguro hindi niya naman patiis. Anyway. Pero si Orlando Bloom, di ba nga join, ko na yun eh. Una-una ko siya talaga nakasalamuhan. Nasa dahig pa ako. Pinahanap niya ako. Di ba may picture pa kami naglalandian. So, oo. Tapos yun nga, nag-usap-usap. Sabi ko, ginoon ko talaga si Orlando Bloom. Ang talino mo pala. Sabi ko, wasan to? Bakit hindi mo to? Tapos sinabihan ko siya, alam mo, dapat mag-senador ka. Tapos, sabi niya, naku, hindi naman, kung papalari po, ganyan. Tapos, nung nanalo na siya, na-meet ko siya sa ng isang broadcasting company. Tapos sabi ko sa kanya, di ba sabi ko sa iyo noon, mag-senador ka, yung 2017, nanalo ka na ngayon, ganyan, sabi ko ganyan. Kailan na ang bakbakan? Orlando Bloom. Sabi ko ganyan. Tapos, talaga siya, si Orlando Bloom talaga, nandiyan pa ang kanyang purity. Tapos sabi sa kanya, ay nako ha, Orlando Bloom ha, wag kang lalamunin ng sistema, dahil pag nilamon ka ng sistema, magagalit kami sa'yo. Ano ba kasi bakbakan ng sinasaang tinutukoy mo, Sas? Baka kaya nataranta si Orlando Bloom kung anong bakbakan yun. Ha? Siyempre bakbakan ito sa tunay na... Baka akala niya, inahamon mo siya ng bakbakan kayong dalawa. Hindi, kasi si Orlando Bloom kasi alam niya ang konsepto ng historical justice. Yun yung konteksto, no? Yun yung strength niya. Oo, yung historical justice. Kaya nga ito si Orlando Bloom, binaboy siya ni Angkol. Kilala niyo si Angkol. Kilala naman siguro si Angkol na tinagaling ko lang naman. Binaboy siya ni Angkol. Sabi ko, ang baboy talaga ni Angkol. Ganyan. Kaya itong si Orlando Bloom, kaaway yan ni Angkol.
Ano po lagi lang po siyang nami-misunderstood sa public kung yun ang mga kilos at ginagawa niya. Kaya lang alam ko, he's going for the long run. Kaming mga family of Lions, no matter how long it's gonna take, we are so patient until we get that opportunity, open opportunity to make a move. Ganun kami ka-patient. And Kasi saka bata pa si Orlando Bloom. Yun ang maganda bata pa si Orlando Bloom. Oo. We have a choice, May right? Kathleen or Orlando Bloom po. Snake, merong comment dito si Rain Pua. Baka gusto mong siyang sagutin. Kasi sabi niya, yung tulong, kusang loob dapat at hindi nag-antay ng kapalit. Kung ituturing na yan na utang na loob, negosyo na tawag dyan. Hindi tulong ang ginawa sa inyo. Hindi raw tulong ang ginawa sa inyo. Kumbaga parang ninegosyo kayo. I'm sorry. Meron kasing pumuntang negosyo. Meron din riyan pumunta din dito sa utang na loob. You cannot actually understand how we think because you have to... We really are a very, very ethnic thinking people. Simple-minded lang po kami. Para kami mga Vikings ng Pilipinas. We only live on 3 things. We live by the people, protecting the land, and protecting them under the God. Our religion is Islam, so Islamic lang yan. So we recognize honor. We recognize these utang na loob na thing. Na kung we do not understand politics. Kasi kung karamihan sa amin po, pag meron kaming naaamoy na politika, we are allergic to that. We are allergic to bullshit. Teka, itong tulong na tinutukoy mo na to, is it because nung nagkaroon ng street party noong 1986? This is actually the precursor of hindi ko alam Snake. Older than that. Ikukwento ko lang. Ha? Older than that. Older than that. Okay. Yeah, kasi parang pero is this included? Kasi nung nagkaroon ng street party, after ng street party, nag-alat ng malaking pera si Yellow Bell, yung matriarch ng Pacman family. Si Yellow Bell ng malaking pondo sa Brazil. At sa pagkakaalam ko, kumbaga pinamahala niya yung malaking pera na to. Parang it was one of the first actions na ginawa ni Yellow Bell after the street party. Does that It does. Yung nangyari po nung 1986 noon, wala lang. Business as usual kami sa Brazil Hindi namin naramdaman yung nangyayari. Lang kami, chill lang kami doon nag-start po dito yon nung time ng okay. I will talk na lang realistically because it's history. Yung panahon na si FEM, he was trying to take Sabah. When he's trying to take Sabah, tapos nagkaroon ng the alleged Jabida massacre. Nandoon na-send off lahat ng mga warriors po namin. One of them can be my ancestors din Nung sinend off sila doon sa Jabida, maraming namatay po at yung the lone survivor doon was actually ginamit ni Ninoy. Ginamit ni Ninoy as a witness, kaya lang inconsistent ang mga kwento niya, which actually proves the suspicion na it can be questionable yung nangyaring incident or hindi. Kami, we don't really play with the politics. When we are sending off as warriors, we will fight as warriors and we will fight for you till death. Walang problema. Basta tama lang yung pinaglalaban namin. Kami, we were blinded by who to go to. Sa tagal-tagal nga ng hearing na yon, ang Malaysia, they try to sa likod nag-back channel sila. They were trying to help our West Mindanaoans to form the MNLF. So nag-form nga po yung MNLF dahil nga sa tulong din ng Malaysia just to fight back with the government ng and then si FEM, he ordered his forces to go and make war with West Mindanaoans. And at sa tulong tama ba yes, hindi lang ni Malaysia, kasama diyan yung ni Pacman, di ba? Yan, mayroon kasi siyang agenda. Kasi may agenda siya. Sabi daw nila si Pacman ay two-face. Hindi daw siya makaisa. Meron daw siyang papers na isang kulay. Allegedly, siya. Kasi di ba si Jabida Massacre, siya yung trigger kung bakit nagkaroon ng di ba yung MNLF, kumbaga nagkaroon ng yung mga
we cry foul. Kasi marami pong namatay. Hindi, nung namatay na nga yung mga warriors na yun, they were very honorable people. Maganda na sana kay FEM yun kasi you are not just hiring soldiers but honorable soldiers. Oo. Maganda na sana kunin namin yun kaya lang si FEM, si Ninoy parang nag-snitch kay Malaysia na parating na daw yung mga yan. Kaya hindi nakuha yung sabak. Imagine nyo po, mga ma'am, na if nakuha talaga yung Sabah, we would have been as rich as Saudi Arabia. Hindi naman natin kailangan wala tayong problema sa gasolina. Nasa atin ang gasolina because of tulungan ni FEM. However, nag-escalate ng hindi maganda at yung Malaysia, ginawa nila ng parang nag-form na ng insurgency sa Pilipinas para lang ilabanan ng probably this is in retaliation by the Malaysian na mag-form ng MNLF. And then gulo here and there, maraming na namatay, including mga civilians. Hindi lang nila na-realize kasi ng mga security forces ni FEM na ganun ang mga buhay ng mga nausog or mga West Mindanaoans. Even civilians, pag makita nilang may intruder, hahawak sila ng pinakamalapit na lapis, kahit lapis yan, magmaging John Wick yan sila, papatay-patayin nila yung mga tao yan to defend themselves. So, just so happen yung nangyari sa Basilan ng incident, and I'm talking historically here that he ordered his forces na meron daw alleged na MNLF insurgency doon sa Basilan Island. Kaya lang, nasa maling side sila ng island. Pumunta sila sa east ng Basilan Island, hindi sa west. Nasa west ng area na yun. So when they entered the east ng Basilan Island, nag-fight back ang mga civilians. They with their body and heart and soul talagang po they sacrifice their life to defend themselves. Hindi nila na-realize na ganito rin pala kabangis sa mga local. Naman, we are you cannot actually do not underestimate our meron nga rin dito sa Saudi, meron akong tita, pinasukan ng isang itim na Arabo, umakyat bahay, humawak ng buntis pa nga yung tita ko noon. Kaya humawak ng itak at iniwa yung isang arm ng akyat bahay. Just go. You cannot underestimate the bravery of the Tausug. You can, nakakatakot sila. Now, that being said po, going back to the cryptic word, ang mga family lion, sa nangyayari ngayon, we are just waiting until 2025. Now, we are just waiting also sa aming kuya na lion sa White Palace para sabihin yung instruction kung ano yung dapat i-maneuver namin. Kung hindi gumagawa ng malaking announcement si Kathleen or si Orlando Bloom, hindi kami gagalaw. Steady lang kami. We can wait as long as we want. Let this thing die down. Kasi otherwise, if we come into this at maggagawa kami ng boses, magbabackfire yan po sa amin. Baka wala kami matatanggap ni plastic na balikbayan boxes. Unfortunately. Hi, White. From Australia. Hello. White Snake ng Brazil, pagkakalala ko noong 2013, actually, Brazil declared independence way back in 2013. Tapos, ito si Dirty Harry. During that time, he actually said that he is willing to make Australia its capital. Yan yung pagkakalala ko. Alam mo, maganda nagkaroon ng gulo. Especially kung si Dirty Harry nandyan. We believe in Dirty Harry. Hindi, kasi... He might have been president, no? Hindi, pinag-usapan namin itong isa kong friend na nasaan ba siya? Nasa UAE. Sabi ko na, alam mo, it will happen maybe in the later parts. Parang if you're gonna look at the historical trajectory, ang future talaga ng land down under is independence. Yun talaga yon. Actually, ang magiging trigger, pag nangyari yung sigalot dyan sa north, that is the perfect opportunity for the land under to kumalas. Kasi, syempre, nagkakagulo na dun sa sa lupain ni Mulan. Kahit talaga siya mga elders po namin, we really strongly believe in the power of Dirty Harry and company. Yeah. Although we recognize their power, we respect their power, we are inspired by them. Kung we are being si Lolo Noor. Kaya naman natahimik si Lolo Noor. Natahimik lang siya during nung time nung presidente na si Hindi, kasi yun, si Duterte kasi siya yung talagang prototypical dato, no? Na kaya niyang mag-maintain ng order, kaya niyang
makuha yung fear and respect at the same time ng tao. Siya talaga yung prototypical dato. Actually, kaya bilib ako kay Dirty Harry kasi isa yan sa achievement niya. Napatahimik niya yung mga nag-aalburutong mga taga-Lion Kingdom. At napasilip niya. Oo, Kasi nirespeto po niya kami. Unlike nung itong mga sinumpang galunggong na mga kulay pula, tinututo lang siya pero nung hindi na siya bumibigay, di ba? So, kumbaga yung mga kapatid natin yan sa mga Lion Kingdom, may mga prinsipyo yan na kung maibigay mo na yung gusto nilang hinihingi na para sa kanila, nananahimik They will, they will hold to their end of the bargain. Oo, Kaya pinto kay Dirty Harry, napatahimik niya yung mga yan. Kumbaga na nakalma niya. Chill lang kayo dyan. Si Ma'am Liwanag, tahimik lang yan si Ma'am Liwanag, kaya lang meron pa rin nakikinig sa kanya. Kasi, kahit ako, kasi yung tatay ko nga, isa siyang convoy unit, special convoy unit ni Ma'am Liwanag dati. Kaya lang, it's just that, Ma'am, we live in 3 simple things lang po. Yun lang ang kailangan po namin is that to respect our people, respect our land, and respect our culture. Wag yung in-insert ni Pacman na naglagay-lagay siya ng mga aliens dito sa area namin. Nagkakahalo-halo na rin. Dumarating na rin yung mga taga Norte, mga taga sa mga Ilocano, mga Bicolano, mga ganun. Okay? Now, if nagkakaroon po ng patayan ng mga local crime news, pagtingin sa mata ng Pilipinas, that is foul. But sa mata namin sa mga locals, alam namin kung bakit nangyari yon, because it's a historical crime. They actually stole our land by force. Yun. Nilegalize nila lang ganyan, pinapilala, sige, sasabi, tapos bigla na lang pumunta doon sa neighborhood namin, ito, meron na kaming legal rights na angkinin namin itong nanin nyo. Bigla kaming i-kick out ng ganun? Hindi. Even it's gonna take like next 2-3 generations, we will get back to you and someone will die. Parang, yun ang hindi kasi naiintindihan nila, yung the quest for historical justice. Kasi yung alam lang nilang justice, yung halimbawa, nakapatay ka, madaling ka sa korte, and then if-fix yun, hindi nila maintindihan yung yun ang problema kasi hindi kasi ito tinuturo, yung history kasi ng Pilipinas, hindi ito tinuturo sa hindi ito tinuturo ng wasto. Pero ang maganda kasi kay Dirty Harry, alam niya ang Mindanao history. At kasi si Orlando Bloom, alam ni Orlando Bloom ang history ng Mindanao. Kaya nung nag-uusap kami talaga, kinikilabutan ako, talaga sabi ko, kasi alam mo, mas magaganda yung mga gawa ng mga historians sa ibang bansa tungkol sa history ng Mindanao kaysa ng mga Pilipinas, kaysa ng mga nasa Manila. Kasi makikita mo yung Ma'am, may kasabihan nung yun, ma'am. History is written by the victors. Oo. So pag nakita mo, pag magandang gawa ng yung paglalatag, kaya nga meron ng isang historian sa Mindanao kausap ko na bata pa lang naman siya. I think taga-Brazil din siya. So, let's see. Tapos sabi niya sa akin, tapos pinakita niya sa akin, tapos kasi nga may diplomatic angle yung history, sabi niya peer review niya sa akin. Tapos sabi ko, maganda talaga. Kaya nga sabi ko, diba na, hindi talaga titigil yan. Hindi titigil yung quest kasi rooted sila sa history. Alam mo yun, na parang panalin yung pinaghuhugutan. Para mapatigil mo yung mga yan, you need to destroy the understanding of their history na hindi mo magagawa. Kasi the lineage is very strong. The heritage is very strong. And yung bang quest na I'm not doing this for myself, but for to gain justice for my ancestors and for the future of my descendants. So ganun ka-intact yung kanilang dignity as a people. Kapag nakalaban yun, kasi hindi namamatay yun eh. Hindi, pag ganun yung spirit mo, hindi namamatay yun eh. Diba? A positive note na lang mga ma'am, imbis naman na pinaglalaban na lang ninyo yung ganito, kailangan, you have to be proud that we have such ethnic tribes in the nation who still believes in such culture. Pag hindi niyo, if you're not willing to keep us, if you're not willing to be, if this nation is not willing to take part on this quest na maging part kami ng nation, ang karamihan ng mga Lion Kingdom, sinasabi nila, edi maghiwalay na lang tayo. Wala na. So may ganyan bang sentiments ngayon sa panahon ni Hinoki? Kasi na naman kasi Snake ng Brazil. Artificial din naman kasi yung unity in the first place. Hindi naman yung
Hindi naman yun, magjo-join kami ng Republika. Hindi artificial din naman kasi unity, kaya mababaw yung... Kasi at the end of the day po, marami akong mga Lion family na iba-ibang mga political views nila. Karamihan sa kanila is for Pacman for some reason. But at the end of the day, nung pinost ko one time, at lahat nag-like, sinabi nila na at the end of the day, blood is thicker than water. Kahit ano na lang siguro ang kaninyong mode of survival ng survivability ng ating mga lineage. Go for it. Do it. But wag na tayo magpapatayan sa isa't isa. We have to stick as family. And then everybody agreed. Sabi ko, that's the reason why nung dumalaw po si Simba dyan recently and nakita niya na, okay, I think it's really time to bumalik na rin si Simba sa Pride Rock para naman i-remind yung ganung klaseng panlalakad ng family unit. Because that's all what we have right now. Unfortunately, kulang-kulang pa rin ang mga balikbayan boxes na natatanggap namin dito. Pero nakakapa ako, bakit karamihan ng political views dyan sa inyo is medyo nakapaling pa din kila Pacman. During nung time nung huling anak ni Pacman, dyan din yung magulong-magulo yung lugar na yan. Kumbaga maraming hindi satisfied. Di ba dyan nangyari? Mama Sapano. Bigas hindi bala. Mama Sapano is in the Maguindanao. That's a different nasa gitna po ng yun. Nung sa amin, it was the Zamboanga siege. Yes. Yun yung sinabi ko kanina. Saka di ba during that time yan yung may mga nagpuntahan dun sa kabilang isla, tapos itong si apo itong anak ni Pacman nagsabi ng, hoy, ano ginagawa niyo dyan? Umuwi kayo. Remember, ibis na tulungan sila, parang mali yung ginagawa, balik kayo rito. Nagkaroon ng internal mutiny between yung kay Normie Suarez at saka yung isang nag-defect na sila. Kaya lang ang original po nito, okay, I think ngayon nyo lang ito maririnig sa mga ibang to. Pumunta doon ang MNLF para gumawa ng peaceful protest sa government of Zamboanga because of the ng support ay nakukulangan na talaga sa area nila. Etong mga LGU ng Zamboanga, they read it wrong. Akala nila invasion ng mga MNLF. Wala nang choice ang mga MNLF na yun mag-protest. They did not get to do the peaceful protest, so they have to hunker down and yun na lang, tinake hostage na lang nila yung area. Hindi naman order ni Normie Suarez yun. I did not order you to do that. Mali yan. Kaya lang, kahit sa ganun din, hindi sa order ni Normie Suarez, malalakas pa rin sila. Ang tagal nga na na-retake yung Zamboanga. Biro ninyo dahil sa mga anak na babaeng anak ng commander na yon, puro sniper, babae pa naman. Kaya nahirapan ng mga AFP. Naalala ko yun. Kaya lang, sa lahat ng nangyari kasi, ma'am, we still honor the code of what is actually yung utang na loob na yun, and we will honor that. It will take only a huge, clear and present betrayal para lang masabi namin, quits na. Or, we need to be inspired by a much powerful leaders like Dirty Harry. Sige, sabihin ko lang, Dirty Harry or Orlando Bloom, muntik na madulas. Okay. Si Orlando Bloom, yun. Yun po. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong, guys. Sabi ni... Sige ni. Hindi, balik ako ng tanong. So, ano ang sentiments ngayon ng mga Lion Kingdom kay Hello Kitty? So, talagang medyo wait and see. Wala na. I mean, once naamoy namin yung ginawa ni Donald Duck, alam na namin. Marami na rin nagising. Alam na namin kung sinabi ng mga iba dito, napaka-basic at napaka-predictable naman ng political move nito. But ang parang parang anong pinili mo sa amin, bobo kami, na pwede kaming gamitin. Yung ganung pakiramdam, di ba hindi maganda? Akala nila na underestimate nila tayo, kaya lang kahit kami, wala na. We, put on notice na siya. Now, ito si Donald Duck kasi, siya ay yung parang maingay sa loob ng house na yun, ng castle na yun. Yung kuya ko, hindi naman siya maingay. Diyan lang, behave lang yan. Kasi kung hindi siya makapag-behave, baka si Donald Duck, hindi niya bibigyan ng balikbayan boxes. Sorry. Paano? Kung it's a nature, sabi naman ni Sisa yan nung isa sa mga live stream ninyo. If you are against the PI,
Zero yeah. zero balikbayan boxes. Kaya ganun din ang ginagawa ng zero balikbayan boxes si Kuya. Kaya we have no choice. But we will continue to govern na lang. Kung ano man ang paano yan yung paano yung, kasi di ba ngayon parang nagkakaroon na ng pag-question dyan sa ng PIPI na yan. Well, siguro, like what you said, kung kunwari strong enough siguro yung pakikipaglaban dun sa truthfulness ng PI o hindi, then if you see that, alam namin if you see that, mukhang ano naman talaga na makikita na nagkaroon talaga ng bilihan. Ang problem kasi wala rin pumipiyok ng mga walang pipiyok na member ng house tungkol dyan. Kasi or ng kahit mga LGU. Kasi syempre, wala kang budget. Walang budget, di ba? Wala kang budget. Kaya the money is too big and then talagang nangangailangan ng mga namin. So si Kuya, para siyang caretaker, siya yung nabibigay na lang sa mga constituents niya, na sa mga Lion family ko, na ito na lang alam ko, pati naman sa ate ko, o sa yung security guard ng Bolivia, lab, ito lang ang nakuha ko, ibigay mo na lang doon sa mga pamilya mo, ito na lang. We have no choice. We need to be really inspired to survive. And then, through inspiration, we can probably sabi na, okay, bonjing na, let's go. Alis na tayo dito. Let's get out of here. Hindi, ang labo naman kasi nung PI. Parang hindi malinaw kung anong gusto nilang gawin. Yung isa, yung commercial nila, foreign land ownership. Nakakatakot yun, ma'am. Kasi sa amin, meron, hindi yun yung nakalagay dun sa umiikot na papel. I have so many families po, the landowners locally in Zamboanga City. Now, if this thing passes, we are under freaking threat. Yeah. Kaya yun ang isang naisip ko, naku, patay kayo dito sa... Kasi meron ka ditong, one group of people still fighting for their land. Tapos biglang, okay, pwede na foreign land ownership. Nagdagdag na nakakagaw. Hindi kasi nila naiintindihan yung hindi kasi nila naiintindihan yung different historical basis ng iba't ibang parte ng Pilipinas. Na this one, hindi bakit ka nag-i-insist na EDSA puwera mga foreigners sa pag-own ng land? Dito nga sa kanila, dito sa Down Under, it is their issue that their land is by foreigners. It is within our pillars of life. One of them is to protect our land. Now, if this thing taken away from us, makikita mo na ang lion magiging dragon na yan. We spit fire na lang in your face. I'm sorry, magkakaroon talaga ng yan. Pati naman si Lady Liwanag, Ma'am Liwanag sa Holo. Sige, wala na. Mobilize na tayo mga Autobots. Pero ganyan talaga, Joey. The land is very important kasi nga yung 'di ba yung nagbigay ako ng feedback na paper. Parang they have a difference sa sea and land. For them, sea is open for everybody, but land, ito talaga yung basis ng identity. Yeah, kaya nga, I believe meron akong isang I think kasama siya sa Royal House ng Sulu. Meron siya. Kasi nga, di ba, napaka-rich ng diplomatic history ng Mindanao. Sure. They have the most sophisticated diplomatic history in the Philippines, itong sa Mindanao. Na sabi nila na, bakit yung kami sinasama yun dyan sa gulo sa China? We have a good relationship with them for hundreds and hundreds of years. Parang sabi niya ganyan. Parang, bakit yun, kaya nga diba si Alvarez, sabi niya, nag-release siya ng statement na pag tinuloy-tuloy niya yung gulo niyo dyan sa China, baka kami dito sa Mindanao ay magsarili na lang. Huwag na kami idamay.